Okay, may baril tayo dito. Guest natin si Dr. Ryan Cablitas, urologist, napakagaling. Nako, Doc Ryan, ang sakit naman natin ito. Topic natin, prostate, lumalaki, pag-ihi, bladder. Ito ba nilalagay sa mga kalalakihan? Opo. Yes, grabe. Ito po ay nilalagay Ano sa ba to? daanan ng ihi. Okay? Ito po ay tinatawag na cystoscope na may kasamang cystourethoscope. Okay? Pinapasok po ito sa daluyan ng ihi. Ng lalaki. Ang lalaki. At pwede rin po Under sa babae. spinal Very anesthesia. specific. Tama po. Anesthesia. Dapat under anesthesia. Napakasakit nito. Kasi masakit ito kasi dadaan ito sa lagusan ng ihi natin, mapalalaki man o babae. Kadalasan, ginagamit ito para sa mga pangkayod sa prostate. So, anong mga sakit matutulungan nito? Okay. Sa cystoscope o cystourethoscope, maraming Pag sakit. sinabihan kayo ng ganyan, yan ang gagawin. Itong gagamitin at ipapasok. Napakasakit. Okay. Kaya dapat naka-anesthesia. Nilalagay po ito sa ari, may KY, KY. para masilip ang loob ng pantog o urinary bladder. Sa pantog. Opo. Kaya tawag sa kanya cystoscope, cysto meaning bladder. Okay. Pag lumalaki yung prostate. Pag lumalaki yung prostate. Kasi tatawirin mo yung prostate para paluwangin mo yung nagbabara sa daluyan. So, kaming mga lalaki, sumisikip ang prostate, from the bladder, lalampas pa. Opo. Kung papasok, Bladder muna. tatawid ka muna sa Pantog. prostate, tapos pantog. Okay? Prostate muna bago pantog. Opo. Ilalampas muna. Okay, Kasi, kung nakalampas ka na, okay, titignan mo rin yung loob ng pantog. Kung may bato, kung may bukol, masisilip mo rin siya. may bato, may bukol. Ano pa? Kaya pag kung may bato o may bukol man, at least nakikita mo, may iba pang problema, makukumpirma mo. Okay? So, minsan kasi may kasabay na may mga bato kapag malaki ang prostate. Kasi hindi nakakalabas ang ihi eh. Paano mo makukuha ang bato dito? Okay, good. Kasi po, kapag may mga bato maliliit, minsan lumalabas din siya kapag binuksan mo ito. Lalabas yan dyan sa dulo. Okay? Suction. Suction or it will possibly go out. Kapag may pumapasok na tubig, papasok doon, lalabas dito. So, ito yung ari ng lalaki, Opo, prostate, pantog. Hindi mo nakita yung ureter. Wala na. Yung ano lang, yung connection butas. niya papunta sa pantog, Kita yung ba? orifice. Kita. Nakikita. Kasi bago ka kumayod ng prostate, sisilipin mo muna ano pa ba ibang problema na pwedeng gawin. Kung pagtanggal ng bato, minsan may isa pa kaming instrumento na sinisingit at pinapasok dito para may pang durog ng bato. Durog ng bato. Oho, ang tawag doon, stone crusher, parang grasper, para madurog habang nandun sa loob, kung kaya. Sa mga makabagong ospital na mayroon din ngayon dito sa Pilipinas, may pinapasok din laser fiber na hindi ka na kailangan magdurog, magbiyak ng Pang malaki. kidney stones. Pang bladder stone, kasi nasa bladder tayo. So, pwede mong durugin doon na mas maliliit para, pag mas maliit na, lalabas din ulit siya na passively papunta dito. So, hindi na inoperahan. Hindi na binibiyak o hindi na ini-incise. Okay. Anyway, bago natin ituloy yan, ano muna, Doc Ryan, yung mga symptoms nila, yung pag-ihi, tsaka prostate problem. Okay. Prostate muna tayo. Okay, sa prostate. Sakit. Okay, mag-focus tayo sa prostate na lumalaki o ang BPH, benign prostatic hyperplasia. Ang mga sintomas yan, unti-unting nagbabago at lumalala. Okay. Madalas umihi or urinary frequency. Ihi na ihi. Tapos urgency, urinary urgency. Yung tipong pag naiihi ka na, kailangan tumayo ka at kailangan tumakbo sa CR. Yung hindi mo na makontrol, nagmamaneho ka sa jeep o sa sasakyan, natatakot ka, bababa ka. Okay? O pupunta ka sa mall o sa simbahan, anong iniisip mo? Magwiwi or CR. So urinary urgency, kadalasan hindi mo makontrol ang pagpigil ng ihi. Anong reason bakit hindi makontrol? Kasi po, unti-unting nagdi-decompensate ang kakayahan ng pantog mo na mag-control. Bakit? Sa tagal po ng obstruction na hindi makalabas ng maayos ang ihi sa prostate na malaki, yung muscles niya, unti-unting nagdi-decompensate or parang humihina din. Mahina yung Oo. muscle. Kasi kaya siya chronic. Hindi siya nangyayari 1 week or a few days. Yung mga sintomas na yan, it worsens or lumalala in months and years. Kaya nangyayari yung urgency. Nagiging incompetent na yung pantog para mag-control ng ihi.
Tapos nighttime frequency, yung madalas nagigising sa magdamag. 3 o 5 beses gumigising kasi hindi Tapos makatulog. pakonti-konti lang. Paunti-unti lang. Okay? Kasi konti lang ang kaya nilang ibuga. Balikan natin. Kasi hindi na kasing lakas ng muscle ng bladder yung nangyayari sa chronic na Okay. outlet obstruction. Kumbaga, humihina rin ang muscle kapag lalo siyang nababarahan. Weak stream. Mahina ang muscle, may barado, mahina rin ang lalabas na Ano daloy. mahina? Hindi na malayo. Opo. Kung dati kaya natin umatras sa inodoro at ishoot yung ating ihi, di ba po? Oo. Minsan, maski nakatapat na, ang Babagsak hina. lang. Opo. Imbis na kaya na lang ng paganon, paganon na lang. Parang mahinang tulo ng gripo. Ang tawag po dyan, weak stream. Okay? Minsan nga sa sobrang hina, ang tagal pa. Sa banyo, nung nakatayo, umaabot ng 3-5 minuto. Na kung saan dati, kaya natin ng 1-2 minutes. Di ba po? So that's weak stream, mahina. Tapos intermittency, o ibig sabihin, lumadaloy, hihinto. Lumadaloy, hihinto. Ibig po sabihin yan, kapag pinipiga, may labasan na masikip, napipigyan niya, lumabas, tapos bumabalik. Okay? Nagko-collapse. So, nag-intermittent stream. Tapos, training. May iri yung pasyente. Kaya minsan may ibang pasyente po na matatanda, na may malaking prostate. Sabi, Dok, para akong lagi nadudumi. Hindi naman ako nadudumi. Kasi ang pakiramdam nila, kapag laging puno ang pantog, nakasandal yung malaking pantog at punong pantog sa puwetan. Makes us feel na pakiramdam na napupupo ako, Dok, pero wala naman. Okay. Tapos incomplete emptying. Umiihi ka na nga po, paglabas mo, alam mo, marami pang tira. Maraming common na complaint na ganyan. Dok, ihi ako ng ihi, pero lagi naman may laman. Normally, anong age to? Okay, nag-uumpisa ang gantong age ng malaking prostate pag edad 50 and above. 50 and above. Yung mga symptoms, mga anong age? Yung mga symptoms can be as early as around 40s or 45. Okay? Pero on the average, pag inooperahan na, On the average, ang mga inooperahan, above 50 na po. Yung mga ganyan. may 70. Ngayon, mas may padami pag nasa ganyan na po. At sumasabayan sa mga ibang mga sakit, sir. Mga hypertension. Andiyan na kasi yung mga ganyang edad eh. Diabetes. Okay. So, dagdag rin yan na panggulo sa eksena, kumbaga. Baka kasi isipin lang natin, ang bara lang ang problema. Normally, prostate lang nagbabara. Opo, kung may nagbabara man sa ganyang edad, prostate lang. Pero ano pa ba yung iba na maaaring hindi normal na magpapabara? Peklat sa daluhin ng ihi or urethral stricture. Okay? Anong gagawin? Nilalagyan nitong catheter? Opo, kapag may urethral stricture, kasi peklat, baka may dating infection. Ngayon, ito naman po ay catheter, urinary catheter or Foley catheter. Sinusuot po ito sa ari ng lalaki man o babae na hindi makaihi. Pwede rin sa babae. Opo, kasi ipapasok mo sa pantog para lubas ang ihi na hindi makalabas. Di ba, pag naiihi tayo, ihing-ihi tayo, punong-puno ang ating puson, yun yung mga pasyente na kung saan nasa ER, hindi makaihi. Bakit hindi makaihi, Dok? May butas naman ng urethra. Bakit? Yeah. Nangyayari po yan, kapag lumampas ang capacity ng pantog, usually 500 ml or kalahating litro. 500 ml lang? Opo, 500 ml lang. Kaya kung mapapansin nyo, pag ihing-ihi na tayo, ma-estimate nyo na parang hindi naman 1 litro yun. Pero kasi, yung dami na yung 500, gabay namin yun. Kapag ang isang tao hindi na nakaihi lampas 6 na oras o 8 oras, maaring over-distended na yan. Pag nag-over capacity, humihina. Humihina. Imbis na pumutok, which is mas rare, mas may tendency siyang nagfe-fail. Mag-urinary retention ang tawag doon. Kapag nangyari yon, ang tao ay hindi nakakatulog, hindi mapakali, hindi makauhaw, kasi natatakot uminom ng tubig. Pumunta sila sa emergency room para lagyan ng catheter, para mailabas. Bakit kailangan ilabas? Mag-i-infection kasi pag hindi nilabas. Hindi makatulog, masakit, may masisira ang kidney kasi Ma-heart attack yan, ma-stress eh. Opo. Kaya, importante na marunong maglagay. Maraming KY, yes po. Kasi minsan... Turuan mo mga interns, pati totoo, resident. good. Exactly. Sa school kasi... May time di namin mapasok.
kayo Good. nakakapasok. Exactly. Bakit ganun? Sometimes, lalo sa mga pasyenteng may malaking prostate, mayroong urethral, Ayaw, nakakatakot. Bumabalik, okay? Isa, maaring kulang ang lubricant. Huwag magtipid sa lubricant kasi it will give you the better flow. Mas maluwang, mas madulas, at mas comfortable para sa pasyente. So, huwag magtipid sa KY. 2 sachet, 3, sige, lagyan. Pangalawa, ang posisyon ng paghawak ng ari ng lalaki, dapat hindi nakaganon. I-stretch lang po. Imagine natin, gaganyan para maging diretso ang urethra. Okay. Kapag diretso, mas maganda at may lalagay nyo. Okay? Nakahiga po. Oho. Diretso. Kasi ang ari ng lalaki, pag ganyan yun, tapos gaganon po yun eh. Diba? Hindi siya parang diretso lang na parang... may ganun siya, may U. Opo. Kaya pag pinasok mo ng ganon, tingnan nyo po, ang hawak ko parang ballpen. Kasi mas komportable ka, nakaganyan mo. Yun, sir. Nawalala na itong med school tayo, parang ginaganyan pa natin, di ba po, nung nasa eskwelahan, iniikot-ikot. Pag pinasok kasi nangyayari, napupulupot. Remember, dapat sterile. Nakakaiyak tong topic na to. Nakakaiyak. Sakit eh. Opo, but these are the realities na... Parang ang sakit. But remember, patients who are in Ano detention, sinasabi sa pasyente? lalagyan natin ng catheter, Kung pinipigil niya. pang pinipig. Yung natatakot, Kinokontract niya. kinokontract niya. So lalo siya magiging takot, mas lalo siyang re-resist. Pero kung tutuusin, sir, yung mga pasyenteng nalalagyan na ng catheter, they don't mind. Bakit? In pain na sila for how many days or no? Sige, Doc, lagyan mo na ako ng catheter, please. Kasi pag nilalagyan mo sila, wala. Pag nakita na lumalabas ang ihi, after 30 minutes, nakatulog na. Kasi ilang araw nang hindi nakatulog yung mga ganong pasyente. So, bago tayo pumasok dito sa mga nakakatakot na procedure, meron ba tayong mga pwedeng gawin bago umabot doon? Meron bang tamang pag-ihi? Gaano ka-intay? Okay. Gaano kadalas? Diba may training pa? Opo. Sige. So, umpisa, dapat alam natin anong tamang interval ng pag-ihi. So, depende rin kasi yan sa ating... Dami ng tubig. Tubig, hydration, sa panahon, kung mainit o malamig, kung nasa aircon ka, nasa biyahe, or minsan kung nasa trabaho ka. So, yun ang other factors na magdidikta minsan kung gaano tayo kadalas umihi. So, kadalasan po, pwede kang as frequent as 1 hour to 2 hours. Okay? Kung maraming 12 glasses a day. 12 glasses a day. May kape. May diuretics. Okay? It can be as long as around 6 to 8 hours. Kung hindi maganda ang kape, maganda ang kape. Well, depende. Pampaihi. Pampaihi kasi yan eh. Ang problema, kapag nagda-diuretic ka, katulad ng kape, pampaihi, tsaa, ang iniisip kasi ng iba, sige, inom ka ng inom para makaihi ka. Ang problema kasi, yung structure na para makalabas ang ihi. Masikip kasi. Walang problema o walang question sa paggawa ng ihi. Ang problema, yung labasan natin ay masikip. Kapag masikip ang labasan, andun yung problema na iipit. Kaya nagkakaroon ng urinary retention kapag may malaking prostate, specifically sa mga ganyang kaso. So, dapat pinipigil na medyo puno na. Opo. Kasi di ba, ang gawa ng Diyos, ang katawan natin talagang nakaka-adapt sa lahat ng bagay. Kaya natin bumiyahe, pagdating ng biyahe, iihi. Tama. Kaya natin magdasal, magmisa, pagdating ng bahay, saka iihi. So, ginawa ang katawan kasi may function talaga para maka-adapt tayo sa mga gawain natin. So, kapag nagkakaedad, nababawasan ang capacity ng katawan kasi lumalaki ang prostate, ang sakit sumasama. Kaya dapat po, may mga interval na 2 hours to 3 hours, ideally ganon. Tapos not frequently, ibig sabihin hindi 10 minutes, 30 minutes, paulit-ulit. Medyo iba na yon. Okay? Kaya, so gusto mo maramihan? Maramihan, tamang dami, between mga 250 to 500. Gusto natin at least 250. Opo, kasi base sa ideal na bladder volume o pantog, kalahating litro ang pinaka-maximum na capacity. So, hindi rin maganda ihi ng ihi? Mas maganda pinapalaki muna? Opo, hindi rin maganda yung tipong ihi ng ihi na konti lang. Iihi ka kung kailan puno na po, di ba? Bubuhos ka na lang ng timba kapag puno na yung timba. Para hindi ka pabalik-balik. May iba naman, nagbubuhos ng timba, hindi nauubos. Kaya may ibang pasyente, hindi parang iihok palagi, Dok, every 30 minutes. Pwede ba double urination? Pag Yes.
wait konti, meron ulit. Tama po yun. Pwede yun. Kasi mas natural eh. Oo. Mas natural na ano. May iba, pasyente, Dok, paano lagi may natitira? Sige, subukan mo pa. At least sa ganung bagay, Anong reason yun? Minsan, pag ihi mo, after 1 minute, meron pa ulit second. Parang, di ba minsan may shy bladder na Meron po, Pag totoo. may tao sa tabi mo. exactly. Oo. Yung mga nagpapa-ultrasound, pinapupuno ang pantog. Oo, nakakaya. Minsan, punong-puno kasi, hindi nila naramdaman yung gantong kapuno sa usual. May certain volume lang kaya ilabas. Oo. Pero maski may natitira, kunyari may 100 pa, pero feeling la, pwede pa nila, Oo. let them void. Because it's a natural thing to do it naturally with a second void rather than rely on medicine or other one. Yun yung capacity. May mga ganon. Mas natural yun to do a double void if necessary. Sa babae, meron ding hirap umihi. Meron din ano po. naman ang dahilan sa babae? Ang common naman po ng mga hirap sa pag-ihi sa babae ay kadalasan urinary frequency naman po. Ang urinary frequency, yung tipong pag nasa opisina, Dok, Hinahi ang ihi, babae. may UTI yata ako, mga ganon. No? Oo. Tapos, Pero Dok, wala naman. pero wala naman. Okay? Kaya bago natin malaman na may UTI, gagamutin, alamin mo muna kung may infection o wala. So, nag-urinalysis or urine culture. Pero pag wala naman, balik tayo doon. Maaaring mga tinatawag na common sa babae ay overactive bladder. Ano yung overactive bladder ng babae? Okay. So, pwede rin po sa lalaki yun, sir. Pero common, Overactive. overactive. Yung tipong madalas sila maihi. So, the point na may urinary urgency with incontinence, yung tipong nababasa sa underwear. Okay. May nighttime frequency. May ganun, yung parang pag natawa, nabahin, ihi. Oho, meron tawag doon stress incontinence, tipong overflow incontinence. May iba't ibang incontinence eh. Naubo, naatsing, natawa, may mga ganon, no? So, ang overactive bladder naman po, madalas umihi, may urgency, at minsan may nighttime frequency. Pero dapat aabot ka lang sa ganong impression kung walang infection. Dapat ma-rule out muna yon kasi parang elemento ito ng ruling out para madating dito. So bukod doon, chronically nangyayari na ma-mindset rin ng ang katawan. Minsan nauunahan ng isip ang mararamdaman ng pantog. May iba naman po na may nakikitang naghuhugas ng pinggan, Oo, naiihi. Yeah. May iba naman po nandun sa shower, nakikita, naiihi. narinig. Oo, or ulan. So it's not just a isolated bladder thing. It's more of also coordinated with the mind, intrinsic So walang factor. gamutan doon? Ano May lang? gamutan po pag Anong gamot doon? Meron po mga beta-3 agonist para mag-control at biging kaya ng bladder na umabot sa tamang capacity para umihi. Hindi yung prematurely, konti lang Anong mga iihi. pangalan mo? Mirabegron po. Mirabegron, beta-3 antagonist po. Kala ko palang bina-bladder train mo lang. Isa rin yun, non-pharmacologic. Oo, Okay. bladder training tayo. So, tama po yun. We have to focus na dapat ang mga gantong condition tulad ng overactive bladder ay hindi lamang sa gamot na dadaan. Okay? May behavioral therapy. Actually, isang importante, behavioral therapy, bladder training. Kasi nasanay na ang pag-ihi mo ng madalas 20 minutes, naiisip rin natin na dapat umiihi palagi. Pero konti lang. So, i-timing mo na 2 hours. Yes, that's bladder training. Timing mo, kung kaya mo 30 minutes muna. Oo, tapos Then a 1 few days, hour. 1 hour. So you can have a feedback na, Mamaya, 2 nag-improve, hours. nakakayanan mo. Tapos extrinsic, diuretics, bawasan, kape, tsaa. So it's more of just, it's more than just taking medicines. Pag kinakabahan, naiihi. Yes po. Kasi po, kapag kinakabahan, may intrinsic, Bakit? external factor din po eh. Kasi po, di ba parang pag ganyan, pag na-pressure, no? Maraming instances na kung saan kasama yung pressure, napapaihi. Di ba? Hindi po, may iba nga, may incontinence po, di ba? Parang may sudden shock. So, may mga ganong sitwasyon na kung saan it's not just purely the bladder. Sometimes the mind also gives uncoordinated messages papunta sa pantog para maihi. More than that, pati minsan baka may muscle problem din, coordination, pelvic muscle. Kaya pati ang bladder Ano to, parang prolapse? hindi Sa pa babae. prolapse po, hindi pa prolapse. May iba severe na po 'yun, pwedeng secondary to the prolapse. May iba naman functional muscular
discoordination. Kaya may iba, ang treatment din kapag bladder incontinence at saka overactive bladder, kinakailangan rin ng physiotherapist or rehab. Ano yun? Anong ginagawa? Pelvic floor muscle exercises. Yung Kegels. Isa lang po yun. Paano yung Kegels? Nakahiga, nakataas. O may modified yung tipong nakahiga o nakaupo. Practice na mag-contract. Paano yan? Iihi kunwari. Pagpigil na pag-ihi. Iihi ka kunwari tapos pipigilin mo. Opo, yun. Ihi ka kunyari. Or maski hindi ka pa umiihi, yung simulate what you can feel na parang ipipigil mo yung pag-ihi mo. Iniisip mo lang na pinipigil mo ihi mo. Opo, kasi ano yun eh. Magko-contract na siya. Magko-contract po yun. So lalakas yung close niya. Opo. Parang ginagawa na sa pagpigil sa pagdumi. Kasi iisa lang silang group of muscles doon. Pareho nga, pigil, ihi, pigil, dumi. Opo, yes po. So isa lamang yun sa mga pelvic floor exercises. Meron din kaming gagawin yan sa November, kaya abangan po. Meron kaming ganyang Hindi ba feature po. nakakatulong din yun sa sex? Yung Opo, yung mga ganong Ganong kegel. contract. Kasi yung pelvic area kasi maraming systems po doon involved. May genitourinary, may sexual, mayroon pong gastrointestinal. So, madami silang group doon eh. Kaya importante rin yung coordination ng muscles. So, ang mga babae, may problema sa ihi, urologist din? Opo, kasi O OB? OB kasi more of obstetrics, mga birth and gynecologic So, problems. papacheck sa'yo din? Yes po. We coordinate with urologist and OB-GYN po. Pag may questions mo, yan, Dr. Opo. Kasi may mga minsan, may mga recurrent infection sa ihi. They can initially treat with UTI, pero kung may other recurrence, bakit nangyayari ulit ito, pinapa-investigate sa uro. Baka may bato, baka may bukol, o baka may bara sa labasan ng ihi, katulad ng katumbas ng prostatic enlargement. Bago natin tapusin tong part, anong magandang gamot sa prostate? Marami na ba na-invento Okay. na walang side effect? Good. So, with that particular question, we have to narrow it down to a particular problem. Benign prostatic hyperplasia. hypertrophy. Hypertrophy or hyperplasia. So, maraming gamot na pwede na ngayon. Ang tamsulosin, mga generic names po ito, tamsulosin, alfuzosin, Ano nga brand nito? terasusin. Sa mga tamsulosin, marami pong brands. Ang Procylax, Saharnal, Tamsulosin Pimax, is a what? is a alpha adrenergic blocker po. Yun Alpha blocker. Yun ang first line. Opo, first line of treatment sa mga pasyenteng mataas pa ang tsansang madadaan sa gamot. Okay? Kasi mayroon tayong linya, pwedeng igamot, pero may linya na hindi na pwedeng igamot kasi sira na yung kidney, nagdudugo yung ihi. So sa mga gamutan, ito po, tamsulosin, alfuzosin, terasusin, silodosin, sila po yung mga alpha blocker. So choose one. Choose one po. They're all equally effective. It may depend on the patient. At saka may isa pang group, pampalit ng prostate. So pag yun, hindi na siya iihi agad? Luluwag na? Pag ganon, sa binanggit natin yung frequency problems, magiging less frequent. Mas makokontrol niya. Magiging mas malakas ang puwersa na pag-ihi. He will gain confidence na kaya kong makaihin mas mabilis. Merong binibentang herbal niyan. Hindi ko alam kung ano yun. Marami po mga herbal. Actually, Meron bang herbal na ganun rin? Parang tamsulosin. Ang mechanism of action kasi ng tamsulosin po ay nasa muscle receptors. Kapag nag-relax sa mga muscle, mas maluwang ang daluyan. Bukod po sa isa yung dutasteride, finasteride, yung malaki, kaya niyang mapaliit. So yung second na gamot ay yung 5-alpha reductase inhibitors, tulad ng finasteride at dutasteride. Dalawa lang po sila Ano mas sa maganda category. doon? Pareho po silang nagagamit ng mga So depende sa urologist anong gusto nila. So they can be employed depending sabay sa binibigay yung tamsulosin, dutasteride o one muna? May iba po kayang monotherapy. Ibig sabihin, tamsulosin lang. Okay. Nagdadagdag ka ng pampaliit kapag may significant na enlargement o malaking prostate. Gaano kalaki? Mga 30 to 40 grams, yun na yun. Kaya minsan, nahihimay ng doktor o ng urologist, alin muna ang mas effective. Kasi hindi lahat ng pasyente ay pantay-pantay at pareho. Kaya importante, mag-decide ng urologist, ano muna. So, effective sila. Pwedeng sabay? Pwedeng sabay po. Standard of treatment na po Anong yan. precaution?
Precaution, marami. Kung sa mga alpha blocker, katulad ng tamsulosin, silodosin, terazosin, alfuzosin, Low minsan hypotension, Nalo-low paghihilo. Kaya sa gabi sila iniinom bago matulog. mahilo. Opo. So, para maiwasan ng mga driving, tapos mga panlalabong paningin, minsan humihina rin ang paglabas ng similya or anejaculation. So, may iba, Dok, may ganito Saan effect. nakakahina? Kasi pati yung muscles ng ejaculation, ng paglabas ng similya, nagre-relax din. Yung tamsulosin nakakahina. Tamsulos, lahat sila pwedeng may potential Yung mga dutasteride nakakahina, hindi. Iba naman po ang side effect nila. Oo. Si dutasteride, finasteride, pwede magkaroon ng decrease in libido, sometimes hormonal, parang hormonal changes. Ayaw inumin ng lalaki. Paano mo mako-convince? Exactly. Kaya po, bago ka mag-start, sabihin mo na. Or minsan, pag nag-follow up, Dok, ganito ang pakiramdam ko. Kaya importante ang element ng follow up eh. Kasi minsan, may mga pasyente, will not follow up, will not take the medications, you see them after 1 month, 1 year, Operation. operation. Kawawa din. Eto Kasi, na. Eto na. Tignan nyo, operation. So, para hindi umabot sa ganun, kasi ang mga gamot naman, pwede mong i-change yung ibang category para baka mas hiyang sa pasyente. At meron ganun in reality. So, importante na nafa-follow up para makumusta siya. Happy ka ba sa pag-ihi mo sa gamot? Nag-improve ba o hindi? Natutulungan ng So, pasyente. pag iinom ng gamot, hindi na kailangan to. Opo. Malaking Diba? percent. Yes po. Sa dami ng gamot na yun, sa improvement ng medication, tsaka mga pharmaceutical and technology, nag-i-improve. Marami pong nagagamot na ngayon. Pero masisira sex life nila. May mga ganon. Kaya babalansihin. Lahat ng pasyente ay may kanya-kanyang priority at saka kanya-kanyang presentasyon. No? May iba naman, wala na akong interest dyan, Dok. Makaihil na ako para makapasyal, makapag-golf. Oo, Okay. okay na. Diba? Okay pa ako, Dok, kasi meron pa akong happy pa kami ng wife, gusto pa namin So, Kaya yun, pa. Kaya yung mga ganyan kaliliit na detalye, itatanong ng doktor. Kaya huwag kayong maiinis kapag masyadong maraming tanong si doktor. Kasi in the end, it's for the quality of life na makakamit mo afterwards. Whether medical or surgical options. Naklisa ka siya. Okay. Sa mga babae, paliwanag natin saan pupunta ang mga babae at mga lalaki na may problema sa pag-ihi. Okay. Paliwanag po natin, Doc Ryan. Ano ang urologist? Pang lalaki lang ba to or pang babae lang? Okay. Very good question po yan. Takot sila sa... Bait-bait nito eh. Sige. Oho. Ang mga urologist po ay mga doktor, espesyalista na surgeon po na may kinalaman sa urinary tract. Mula sa kidneys natin, kung may bato ba o bukol, o may mga bara, ureter, urinary bladder, at labasan ng ihi. So bukod sa urinary tract po, lahat naman meron ganon, lalaki man o babae. No, merong mga sexual concerns rin po sa mga urology, tulad ng panlalaki, erection, some other cancers na bukod sa urinary tract cancers, yung prostate cancer, testicular cancer, na kung saan sa lalaki lang. Pero lahat na may urinary tract problems, na may kinalaman sa bato o bukol o pagdudugo ng ihi man, saan man nanggaling yan, ay sa urologist po. Hindi po kami exact counterpart ng mga obstetrician. Kasi iniisip ng iba, pag OB, babae. Pag lalaki, hindi po. Kasi may kidneys rin po ang Pag babae. kidneys sa'yo, Opo. kidney stone. May bladder stone, may bladder UTI. tumor din ng babae, may UTI po. Paulit-ulit na UTI na investigate, saan ba yan? Bukod sa Sexual problem ng babae. diyan po papasok ang kanila sa OB din po. OB, pwede rin sa Euro. Hindi po. Para male male sexual genital urinary problems kami po. Okay. Kasi yung mga iba rin, pwede rin pumasok ang endocrine. Kasi baka mayroong endocrine problem ang babae. No? Sa amin, sa lalaki, baka may nagtatagong ibang problema na internal medicine naman ang tugon dyan sa ganyang problema. Meron bang food na bawal o makakatulong sa prostate paglaki? Okay. Sa pag-ihi? Ang mga food na bawal at iniiwasan natin sa Bawal usapin na natin. maganda. Opo, sa usapin natin ng malaking prostate, okay? Iwasan natin kung may sintomas tayo na medyo madalas na umihi, iwasan natin ang mga pag-inom ng diuretic. Ang common diuretic natin sa araw-araw, kape, tsaa,
Some even carbonated drinks na malakas rin sa sukal at hahatak ng mag-osmotic diuresis, humahatak ng tubig papunta at maging ihi, no? So yan ang iniiwasan natin. Alak. Oo, tama sir. Alak, no? Pampaihi yan. Isa, 2 shot lang dok eh. Hahatak yan ng ihi. Di ba? Mahatak po siya. Kaya minsan, di ba, maski uminom ka ng mga 6 p.m., ang epekto niya hanggang sa pagtulog mo, maiihi ka pa rin. And sometimes, ang kadalasan na nakakagawian natin ng inom, maski hindi naman tayo uhaw, remember, ang Diyos ay ginawa ang katawan natin para maging maganda, maayos. Iinom lang kami kapag uhaw at medyo tama lang ang kailangan. Iba kasi, they overhydrate. That is why they create their own problems of urinary frequency. Ay, kailangan namin hydration sa kidney eh. Yun. 10 to 12 Tama po yun, sa hydration. Opo. And sometimes, our mind can say, okay, inom ka na ng tubig to keep you hydrated. Binabalanse ko po. Depende kasi kung may matanda na talaga may urinary frequency, may diabetes rin pala, may medication for hypertension na may diuretic. Correct. So, lahat ihihimay mo. Hindi lahat ng pasyente po ay pare-pareho. Kaya minsan, ang payo ni kapitbahay o ni kaibigan, maaaring hindi para sa atin. Okay, Lisa. Okay. So maraming nag-comment dito about hematuria. So alam pala nila, pumupula yung ihi nila. So Second topic natin. Yes. So sa urologist din kayo pupunta. Yes po. Tugo sa ihi. Maraming salamat po. Sana nakatulong to sa prostate. Babalik po kami. Thank you. Thank you.